Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules, higit 300 pamilya sa Tondo nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Pumutok na rice cooker, sinisilip na mitsa ng apoy. Senator Rodante Marcoleta kinulong na sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong plunder. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, depensa at prosekusyon magkakaroon ng oral arguments kung masasabina o hindi ang tax records ng bise at kanyang mister. Pangulong Bongbong Marcos nasa Singapore na para sa 3 araw na working visit. At aktres na si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co kinasal sa isang private civil ceremony. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagdesisyon na ang prosekusyon na hindi na iharap bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Isa na naman sa tinalakay sa ika-5 araw ng paglilitis ay kung meron nga ba talagang hitman na kinontrata si Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng defense team kay NBI BARM Regional Director Jeremy Lotoc, natanong siya kung may personal knowledge sa umano'y kinontrata ni VP Sara Duterte para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Sagot ni Lotoc, We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. dahil dyan, iginiit ng depensa na walang kumpirmasyong may hitman ngang kinontrata ang bise para totohanin ang mga pagbabanta. Pero sabi ng prosekusyon, Okay, the defense is entitled to their own conception of things. They're entitled to their own imagination. kinuwestiyon naman ni Attorney Vinluan kung paanong naging biktima ng grave threat sina PBBM, gayong hindi naman sila nagreklamo. Pero giit ni Lotoc, hindi kailangan ng reklamo at sapat naman ang mga ebidensya. So without any personal correspondences with them, you came to that conclusion, The evidence is clear, sir. according to you. Oh, objection, Your Honor. I move So- that. Oh, wait. Counsel, We cannot let this No, pass. that's part I of- move, Your Honor, that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. Binigyang din ng prosekusyon ang sinabi ng Supreme Court na hindi kailangang may matakot bago sabihing pagbabanta ang isang pahayag. Sa panggigisa ng depensa kay Lotoc, naungkat pa ang grades ni VP Sara sa law school. Are you aware that the Vice President is a lawyer? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court Objection, attorney? relevance, Your Honor. Relevance. Objection, Counsel, for the relevance. respondent, kindly avoid those Yes. We will comply, Your disparaging Honor. statements, given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. Binatikos naman ng prosekusyon ang mga diskarte ng depensa, lalong-lalo na ang pagpuntirya sa typographical errors sa mga dokumento. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Nanindigan naman si VP Sara na hindi suportado ng ebidensya ang reklamo laban sa kanya.
hindi raw magiging totoo ang isang kwento kahit paulit-ulit itong sabihin. Dapat daw nakabase ang impeachment proceeding hindi lang sa espekulasyon o gawa-gawang salaysay. Kagabi natapos na ang pagsalang kay Lotoc sa witness stand. Nagdesisyon din ang prosekusyon na wag nang iharap si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. We find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zulaika Lopez and as well Captain Belinda. We don't bluff. This is not a bluffing game. Mga kapatid, ang Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Pinag-aaralan umano ng defense team ni Vice President Sara Duterte na gawing testigo sa impeachment trial ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Kaugnay niyan, live na magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles. Dahil wala pang desisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung gagawing testigo ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Pero malaki raw ang responsibilidad. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Powa. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, kung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no? As far as I'm concerned for now, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. Kasunod yan ng pag-withdraw ng prosekusyon na iharap sa impeachment court ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Ayon sa kampo ni VP Sara, hindi umano nila inasahan ang hakbang na ito ng prosekusyon pero naiintindihan nila ang rason ng kabilang panig na baka maging redundant o repetitive ang magiging testimonya ni Lopez pati ni House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Dagdag pa ni Powa, may posibilidad din umanong hindi rin sila magpresenta ng ilang witness kapag oras na nilang magpresenta ng mga testigo. Dito rin pumasok ang tugon ni Powa na may posibilidad na iharap si Lopez. Bagaman hindi kasi nilista si Lopez bilang testigo ng depensa, mayroon umanong reserve witnesses para sa Department of Education o DepEd at Office of the Vice President o OVP. Samantala, Cheryl, handa na rin ang depensa sa oral arguments mamayang 2:00 ng hapon. Naghahanda na rin sila sa posibleng pagharap ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Lunes. Cheryl, bagaman hindi na tumayo bilang testigo si Attorney Zulaika Lopez para sa Article 4 of Impeachment ni Vice President Sara Duterte para sa umunoy grave threats at inciting to sedition, posible pa rin tumayo si Lopez sa Senate Impeachment Court dahil kasama siya sa mga inilistang testigo para sa Article 1 ng impeachment ni VP Sara para naman sa umunoy maling paggamit ng intelligence at confidential funds. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Para mas mapag-usapan pa natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasama natin muli dating Senate President Franklin Drilon. Magandang tanghali po sa iyo, Sen. It's good to have you again. Magandang hapon po. Good afternoon. Salamat po sa oras muli, Sen. At Yes, that's great. Oh. ayun po, ito nga po, 5 araw na ang impeachment trial, ano po, at nakita na natin yung mga unang testigo, mga ruling ng korte, mga argumento ng magkabilang panig. Sa pangkalahatang pagtingin po ninyo, nasa tamang direksyon ba yung pag-handle ng Senado bilang impeachment court? Tama naman. Ngunit siguro pwede pang pagbigyan ang taong bayan dahilan sa masyado pong technical. Kung ako po nanonood, hindi ko masyadong nakukuha. After a few hours, I lose interest. Lalo na po yung mga ating mga pangkaraniwang mga kababayan na ibig malaman kung ano talagang katotohanan. Medyo siguro, ako, suggestion lamang, basta kakaalam sila kay sa akin, baka naman pwedeng tawagin ng impeachment court itong magkabilang panig. At sabihin na, oy, hindi po trial sa husgado ito. Criminal trial, opo. Oho, hindi po paglilitis ng criminal case ito. Pwede ba mag-stipulate tayo, sabihin natin kung ano ang ating mapagkasunduan at kung ano na lang ang itatanong, hindi natin makapagkasunduan. Halimbawa, Cheryl, yun pong video
Dalawang araw yata ang minamarkahan ng mga ebidensya at pinapakita na talaga ito ang video. Ngunit yan namang video na yan, daang libong Pilipino, ilang milyon na nakakita niyan. Yung mga paraan na ginawa ay talagang sa husgado yun para po on record at masigurado na iyan po ay hindi napalitan na video. Ngunit sa akin lang, iyan naman po ito po ay hindi, ulitin ko lang, hindi po judicial proceeding ito. Ang importante lang na ang katotohanan ang siyang makita ng taong bayan. Yun pong video, just halimbawa, yun naman siguro dinideny at pati yung si Vice President Sara hindi naman dinideny itong video ito eh. But ang haba-haba ng proseso, sinunod na parang husgado para po mailagay sa record itong video ito. So aking pong pakiusap, maybe sa impeachment court, patawag itong dalawang partido at sabihin, pwede ba? Bilis-bilisan naman natin at magkasundo na tayo kung aling ang mga dokumento at ebidensya na hindi na kailangan i-prove through direct examination para po mapabilis ng konti. Yan na po. Otherwise, expected po itong sana po mapabilis ng konti but ako naman yung proseso sa paghanap ng katotohanan ng importante. Ayun nga po, bilang isang abogado rin po kayo at napapag-usapan na natin yung paraan ng paglilitis na mahirap, minsan nakaka-nosebleed na sa sobrang technicalities, Senator Drilon, para rin po sa kaalaman ng publiko. Marami nga yung nalilito dun sa pagkakaiba ng isang criminal trial at sa isang impeachment trial. And it seems also mismong o baka ilan sa ating mga senator judge ay ganoon din. Baka sila nalilito sa kanilang role kasi nagiging mukhang criminal trial na sa pinakasimpleng paraan. Paano po ninyo ito ipaliliwanag? Yung ano ang talagang layunin ng isang impeachment proceeding sa ilalim ng ating konstitusyon? Ang impeachment proceeding po ay isang proseso in order to exact yung kung nagkamali ang isang impeachable official to exact accountability. Hindi po to convict, hindi kaya sa husgado, sa criminal case, na kailangan there must be proof beyond reasonable doubt. Yun pong walang kaduda-duda na yung nasampahan ng kaso, nakasaklal sa criminal case, criminal proceeding, ay siyang talagang gumawa. Kaya po lahat ng detalya ay talagang nire-record dahil sa yung freedom, yung freedom ng isang akusado is the one on trial. Yun po sa impeachment court, hindi naman po, ang parusa po ay hindi pagkukulong kung hindi matanggal lang sa serbisyo. Kaya po sana, hindi ko po alam kung paano nila gagawin at marami namang magagaling na abogado diyan. I will not substitute my judgment. Ang akin lang po bilang isang mamamayan, sana po huwag namang ganitong kahabang proseso sa pagtatanong. At isa pa, naririnig ko po, iba kasamahan ko sa Senado immaterial naman yung tanong nila hindi naman in pursuit of the truth or to show na talagang may impeachable offense na nangyari. Irrelevant po ang tanong nila. Ngunit pagbigyan natin kasi hindi naman sila abogado, ngunit dapat naman pag-isipan nila na ang hinahanap dito yung katotohanan at ang mga comment o mga tanong na walang relasyon doon sa testimony o sinasabi ng testigo, huwag na nilang sayangin ang panahon ng impeachment court at ang patience ng taong bayan na nanonood. Malaki ang responsibilidad ng presiding officer, Senator
Drilon, sa pagpapatakbo nga po ng impeachment court, lalo na kapag may mga objection at procedural issues na kailangang pagpasyahan. Gaano kahalaga ang papel ni Senator Cheese Escudero sa pagtiyak na nababalanse ang due process at ang maayos na pag-usad ng paglilitis? At di po ba pwede rin na role niya na kung nakikita niya yung mga kapwa niya Senator Judge na nagiging technical na rin o parang lumalabas na imbis na clarification lang ay nagmumukhang nag-aabogado na sa kung saan mang panig, to call their attention? Pwede naman po yun, diba? Pwede na pong pagsabihan. Oh. Pwede niya pong pagsabihan, number one, or siya na po ang magtatanong kung anong dapat itanong dahilan sa maibalik doon sa layunin ng impeachment court na ang katotohanan ay malaman ng taong bayan at ang may kasalanan ay mananagot. Hindi po bawal na mag-intervene ang presiding officer, si Cheese, hindi po bawal yan at in fact, yan po ay tungkulin ng presiding officer na i-guide ang presentation of evidence dahil kung minsan nga hindi mo maiwasan na nalilito na yung taong bayan or hindi naman siguro sinasadya pero yung ibang mga tanong at ibang mga senator judges hindi naman material sa issue ang kanilang tinatanong. Kasi parang ang pansin po, ang obserbasyon ng ilan ay tatawagin, i-recognize yung kapwa Senator Judge at pababayaan na lamang na magamit yung 2 minuto, 2 minuto. Kung lahat sila tuwing sa bawat may datig na 2 minuto, pero hindi nakukall yung attention na, okay, you're given 2 minutes, pero are you making sense? Or may pinatutunguhan ba yung tanong mo? Kung wala, di ba dapat siya na rin na nagsasabi na parang hindi naman or wala sa lugar or siya yung nagta-traffic ng mga Tama po yan. Ngunit huwag mo namang ipahiya ang kapwa mong senador. Kaya sa akin, kung yan po ay nakikita natin na hindi maganda ang takbo, pwede po siguro in private, in the chambers, mapagsabihan yung mga kapwa mong senador, pare, huwag namang ganon. In other words, there are ways of delivering the message. Dahil sa kapwa mong senador yan ayaw mong ipahiya because you call their attention to certain errors in procedure or in purpose. Siguro sa tabi, pakiusapan na huwag ganon at hindi naman material yan sa impeachment trial. Pwede po, dapat gawin dapat para po ang hindi lang pabayaan lang natin yung mga kasamahan nating senador na kung minsan nakakalimutan po kung ano ang purpose ng impeachment. Maybe every now and then or every week, kailangan nagkikita-kita muna. Tapos paalalahanan ng isa't isa, yung mga kapwa nila, silang mga senator judge na, kasi performance din nila ang tinitignan ng taong bayan Hindi po ba? Sila din ang mapupunan nito kung paano sila nagpa-perform, paano sila. So sana, kahit nasabi nyo nga po, sila na lamang, sige, para hindi walang mapapaya. But at least dapat nako-call nila yung isa't isa na yung attention na, teka, sabi nyo nga pare, parang medyo nag-abogado ka na dun sa isa or parang it didn't make any sense. But then again, we're just hoping kasi doon tayo aasa ang taong bayan sa kung paano sila magdedesisyon. At hindi lamang yung pagpepresenta ng ebidensya ang tinitignan natin, pero kung paano din nagpa-perform ang Senator Judge. Hindi po ba, Senator Drilon? Tama po yan. At huwag nating kalimutan na itong impeachment trial ay para po malaman kung anong katotohanan. Kaya kahit doon sa mga abogado, dapat yung relevant lamang ang itatanong. Sasabihin mo, hindi mo ba alam na si Vice President Sara ay minsan nang kumuha ng ng bar exam? Ganito ang grado niya, mas mataas din sa marami ditong mga abogado. Totally irrelevant. And the presiding officer, if I may suggest,
should call the attention of the lawyers, lalo na kayo po ay nandito upang tulungan ang ating impeachment court para mailabas ang katotohanan kung talaga bang may pagkukulang si Vice President Sara at guilty ba siya doon sa mga sinasabing graft or corruption or betrayal of public trust para po tanggalin siya sa kanyang pwesto. Hindi po yung mga comment na minsan nang kumuha ng bar si Vice President Sara. Yun po ay dapat pagsabihan at they're testing the patience of, alam mo, ako abogado ako, ngunit napapagod ako makinig doon sa mga argumentong sinasabi ng mga abogado nila. At tungkulin ni Senator Cheese para pagsabihan itong mga abogado na let us stick to the facts. Doon lang tayo kung ano ang karapat-dapat, relevant facts, huwag yung mga extraneous matters. At doon nga po sa mga napapanood nyo sa mga nakalipas na araw, paano nyo tinitignan yung paglalatag naman ng kaso ng prosecution at pagtugon ng defense? Hindi pa man tapos po yung presentation ng kanilang mga ebidensya, may nakikita na ba kayong mga kalakasan o kahinaan sa magkabilang panig? Wala naman. In fact, proving yun pong para pong criminal case ang nangyayari, parang criminal proceeding. Hindi po tama dahilan sa yung impeachment trial ay hindi naman trial sa husgado. Sabi nyo nga po, nakakapagod. Minsan na parang bumibitaw, nawawalan ng interes. Ano yung nakikita nyong posibleng epekto nito? Diba? Lalo na po, kayo, abogado na kayo, naintindihan nyo yung proseso, napapagod na kayo. What more yung ordinaryo kaming mga mamamayan na hindi naman din mga abogado at umaasa nga kung paano ilalatag sa amin ang ebidensya para makita namin kung guilty pa or hindi. So, gaano kahalaga na yung interes mapanatili sa taong bayan? Mahalaga po, Cheryl, dahilan sa ito malaking bagay sa ating kasaysayan mula nung EDSA Revolution. Limang impeachment pa lang, 40 years na tayo under this Constitution. 4 o 5 pa lang na impeach. Kaya ito'y malaking bagay, isang proseso na siyang magbibigay ng epekto at solusyon doon sa mga nakikita nating pagkukulang ng ating mga opisyales. Dahilan sa ang kalakasan ng demokrasya hindi po dahilan sa kapangyarihan ng mga namumuno, kung hindi ang kapangyarihan ng mga proseso kagaya ng impeachment upang mananagot yung may hawak ng kapangyarihan. At dito nga po, going back doon sa nagiging takbo po ng trial, ay may mga desisyon na katulad nito, yung desisyon po ng prosecution na huwag nang ipaharap yung ilang testigo. Ay isa ba itong maituturing yung maayos na litigation strategy upang mapabilis yung paglilitis? O may panganib ba ito na magbukas ito ng mga tanong kung sapat yung kanilang nilatag na ebidensya? Yan po ay desisyon ng mga abogado at ng House of Representatives. Hindi po ako makialam kung hindi dapat tayo makialam kung sino ang ihaharap nila, dahil yan po ay kanilang napag-aralan. Kaya respetuhin natin, ito ang proseso nila. At the end of the day, sa katapusan, tayo po ay may sariling mga conclusion na lumabas ang katotohanan o hindi. But in the process, sa akin po, yan po ay kapangyarihan at kapakanan ng mga abogado at partido sa kasong ito. Senator, isingit ko po ito dahil magsasagawa na nga today ng oral arguments ngayong hapon kaugnay dun sa pagsabpina ng mga bank deposits at tax records ni VP Sara. Sa tingin po ninyo, gaano kakritikal ang magiging desisyon dito para sa buong takbo ng trial?
critical po sa akin, Cheryl. Paulit-ulit kong sasabihin na ang impeachment trial ay isang proseso in order to exact accountability. Kung sino po ang nagkakamali ay dapat may pananagot sa ating taong bayan. At ang proseso ay nasa impeachment trial. Ngayon, ang sinasabi po na itong bank deposit magpapakita ng graft and corruption or bribery or betrayal of public trust. Kaya importante sa akin, importante po, Cheryl, na kailangan mailabas ito. Dahilan po, huwag nating kalimutan, yung second envelope, bakit po nagkagalo tayo doon sa impeachment trial ni Erap at lumabas yung tao sa kalsada, ang taong bayan naging EDSA 2. Dahilan po sa second envelope, dahilan sa yung 11 sa mga kasamahan ko nun sa Senado, sinabi, hindi pwedeng buksan ang second envelope. Ang feeling ng taong bayan ay may tinatago, kaya po nagalit. Ganun din po ang aking ang ating dapat tingnan na yung bank accounts ay importante po yan dito sa trial. Importante po para malaman kung anong katotohanan. Importante po yan na mapakita natin sa taong bayan na walang pagkakamali si Vice President Sara. So mamaya sa oral arguments, yung papanoorin ng taong bayan, so it's gonna be interesting. It'll be interesting for the people na kailangan tumutok sila later dahil didepensahan ng isa't isa yung kahalagahan nito. And then after po ng oral arguments, para din sa kaalaman din po ng ating mga manonood, paano ba yun, Senator Jurlon? Mag-oral arguments tapos didesisyonan din mamaya ng impeachment court kung papayagan or hindi? Yan po ang pagkaalam ko. Although the impeachment court has the full control, sila po ang may kapangyarihan to rule today or tomorrow or next week. At kung kailan sila mag-rule. Yan po ang isang bagay na nasa diskusyon ng impeachment court. At ako lang, sinasabi ko na ang layunin ng impeachment trial ay dapat malaman ang katotohanan insofar as the impeached officials are concerned. So pag po magbobotohan yan, makikita kung sino yung mga boboto at hindi boboto? Sa pagkaalam ko, yun. Yan po, noon po sa amin, noong panahon ni Erap, yung second envelope, pinagbotohan. Bubuksan ba o hindi? O, sino payag? O, yun ang proseso sinunod namin noon. At dito, dapat makita ng taong bayan, sino-sino yung tingin nila ay tama na dapat isabpina itong mga dokumentong ito or yung mga against on this. So ito yung, you think that today is one of yung isa sa mga critical na araw sa impeachment? Sa akin po, very critical. At dapat malaman ng taong bayan through makikita ng taong bayan kung ang boto ng bawat senator judge. Panghuli po, Senator, ano man yung maging desisyon ng impeachment court, ano po ba yung pinakamahalaga muli? Dapat makita ng taong bayan upang masabi nilang ang proseso ay naging makatarungan. May due process at tapat sa diwa ng ating saligang batas. At sa tingin niyo po, ano yung magiging epekto ng trial na ito sa tiwala ng publiko sa Senado at sa ating mga demokratikong institusyon? Ang ating demokrasya po nakasalalay doon sa paniniwala ng taong bayan na ang ating pamahalaan at ang ating mga kawani sa pamahalaan ng mga opisyal ay may pananagutan na dapat kung sila po ay nagkamali ay dapat iharap sa taong bayan at ang proseso na nakalagay sa ating saligang batas ay dapat sundin. Dahil pag hindi po mangyari yan, wala na pong maniniwala sa ating demokrasya. Sa ngayon, Cheryl, sad to say, ang aking nakikita ngayon ay ang impunity, ng culture of impunity. Wala na pong sumusunod sa batas dahil sinasabi lang, wala namang epekto pag hindi ka sumusunod.
Kaya po ganyan ang nangyayari sa atin, yung flood control scam. Bakit mo ba nangyayari? Sa aking tingin, nangyayari yan po dahil sa failure of our justice system, culture of impunity. Ang ibig sabihin wala pong naniniwala na mananagot ang isang opisyal kung siya po ay magnakaw o magkamali. Kaya importante po ang proseso ng impeachment dahil ito po ay isang institusyon sa ating demokrasya na siyang paraan kung paano pananagutin ng isang kawani ng pamahalaan ang kanilang ang hindi tama na ginawa. Marami pong salamat for making time again for us, former Senate President Franklin Drilon. Thank you. Susunod, Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa New Quezon City Jail dahil sa kinakaharap na kasong plunder. At Bea Alonzo, ikinasal na sa negosyanteng si Vincent Co. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nasa 1,000 residente ang apektado ng sunog sa isang residential area sa Maynila kahapon. At ang nagmitsa raw nito, sumabog na rice cooker. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Nang dahil daw sa mundok na rice cooker, higit 300 pamilya ngayon ang nawalan ng tirahan ito sa Gagalangin Tondo, Maynila. Pasado alas 4 ng hapon na magumpisa ang sunog sa Dagupan Extension ng Tondo. Wala pang 1 oras ang nakalipas, itinaas na ang antas nito sa 5th alarm dahil sa bilis ng pagkalat nito, dala na rin ng malakas na hangin. Ayon sa Manila City DRM Department, mag-aalas 9 na nang magdeklara ng fire out. Kitang-kita ang naging epekto na nangyaring sunog. Ilan sa mga kabahayang natupok ng sunog ang napulbos. Dingding at yero na lamang ang natira. Makitid at dikit-dikit ng mga kabahayan na halos gawa sa light materials. Maging tayo, hirap makapasok sa ground zero. Nabutan pa natin umuusok ang natupok na bahay ni Ninyo. Mabilis daw ang naging pangyayari kaya hindi sila nakapagsalba ng mga gamit. Katabi lang din kasi nito ang bahay kung saan nagsimula ang sunog. Bisa pangyayari, halos wala kami nasalba ng gamit niya. Sa lakas ng hangin, sa light, puro light material na nakakabit sa bahay namin. Tumakas ng hangin, papunta sa kanan hanggang sa bago po iikot ng hangin hanggang pumaluma. Halos po lahat ng bahay dito. Natupok na. Halos wala kami na sa pagbibigla ng pangyayari po. Matulungan po sana kami na mabigyan ng kahit mga kahoy lang po at yero. Ilang residente ang dito muna sa barangay hall nagpalipas ng gabi at sa Lacandula High School kung saan naging evacuation center ng mga apektadong pamilya. Ayon sa barangay chairman ng barangay 163, mahigit nasa 300 pamilya at mahigit 1,000 individual ang naging apektadong residente. Pumutok na rice cooker mula sa isang bahay ang tinuturong naging sanhi ng sunog pero patuloy pa rin daw ang ginagawang investigasyon para rito. Ano yung suot nila, yun lang yung ano nila ngayon, gamit nila ngayon. Kasi maliliit po yung iskinita. Nung nag-ano yung fire, ang lakas na kaagad. Nung babalik sila, inarang na sila kasi nagpuputukan yung mga kuryente po. Tinawagan po kami na sana mabigyan kami ng tulong yung mga residente ko po. Kasi wala po halos silang nakakuha na gamit ka. Pwede po banig, towel, kumot, damit po. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang muka ng balita. Bumuo na ng Special Task Force ang mga pulis para imbestigahan ang pamamaril sa isang American scientist sa Negros Occidental. Tama ng bala sa ulo ang ikinasawi ng 63 anyos na si Kent Edward Carpenter. Sugatan naman ang kanyang kasama. Sa imbestigasyon, naghahapunan si Carpenter at kanyang live-in partner nang pasukin ang 3 lalaking nakabonet ang kanilang bahay noong linggo. Ayon sa PNP, may person of interest na sila sa pamamaril.
Marine biologist si Carpenter at isa sa nagsulong para maging World Heritage Site ang Verde Island Passage sa Pilipinas. Inaalam kung may kinalaman din sa kanyang trabaho ang nangyaring pamamaril. Inaabangan sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang oral arguments kung ipapasabina o hindi ang tax records ng bise at kanyang mister. Kaugnay niyan, magbabalita si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, ano ang magiging patakaran dito sa gagawing oral arguments? Cheryl, ngayong araw nga walang ipepresenta ang testigo. More on oral arguments talaga ang nakaschedule para ngayong araw kung saan pag-uusapan ng senator judges, lalong-lalo ng defense at ng prosecution panel, itong nais ipasabina na BIR records at bank records ni Vice President Sara Duterte pati ng kanyang asawa na si Atty. Manscarpio, maging ipinapasabina rin na bank records at Anti-Money Laundering Council records. Ang mangyayari mamaya simula alas 2 ng hapon, magkakaroon muna ng pagpe-present ng main position ang prosecution pati ang defense. Meron silang 15 minutes para dito. Pagkatapos yan, bawat panig may pagkakataon ding magrebat sa mga argumento ng kabila, tig 10 minuto naman ang ilalaan dyan. Pagkatapos ng presentasyon ng dalawang panig kung dapat ba o hindi dapat silipin itong mga dokumento, magsasagawa naman ng caucus ang mga senator judge. Ang mangyayari dito, mag-i-issue sila ng ruling pero kung sakaling hindi sila magkakaroon ng agreement agad-agad, magkakaroon naman ng debate dito sa mga senator judge. Ang nasabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, mga 2 oras ang mailalaan para dyan. At ang inaasahan naman, ngayong araw magkakaroon ng hatol ang impeachment court patungkol dito. Cheryl. Inaabangan din ang magiging desisyon ng impeachment court kung lumabag o saklaw ng sub-judice rule ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa paglilitis. Ano yung magiging batayan dito? Cheryl, ito kasi yung sub-judice rule. Ito yung nagbabawal sa pagsasabi, pagbibigay ng komento o ng remarks na maaaring maimpluwensyahan ang publiko. Kumbaga magkakaroon na paunang isip na meron na agad guilty o kaya may inosente kahit wala pa talagang hatol dahil ongoing pa yung judicial proceedings. Ang nasabi dito ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongkol, nakadepende raw sa impeachment court kung mapagdedesisyonan nilang pasok dito at may nalabag doon nga sa rule ng korte itong si VP Sara Duterte. Kadalasan naman din daw kasi sa pamamagitan ng isang motion na iaangat sa korte yung usapin na ito na manggagaling either sa prosecution o sa defense basta sa mga partidong concerned. Polisiya rin kasi ng impeachment court na hindi nila pangungunahan yung paghahatol o kaya naman yung pagbababa ng consequence o ng parusa. Pero ayon din sa rules, maaaring ma-cite for contempt ang mga individual na hindi susunod dito sa sub-judice rule o kaya naman may option din daw ang korte. For example, yung pagbibigay o pag-i-issue ng admonition o kaya naman warning sa lalabag dito. Cheryl. Ano pa ang mga aabangan sa trial ngayong araw? Cheryl, yung mga argumento talaga na legal basis dito pagdating sa oral argumentation sa mga pinapasapi ng dokumento kasi lalabas dyan yung bank secrecy law, kung may malalabag bang batas, baka magkaroon din ng rulings mula sa korte na gamiting batayan para rito. Yung magiging opinion din at question ng senator judges patungkol dito sa kanilang mga argumento, pati na rin yung presentation naman ng mga ipapatawag na testigo ng House Prosecution sa susunod na linggo. Yun kasi yung ruling nila, every last day ng impeachment trial for the week, magkakaroon ng pag-formalize kung sino ang nakatakda for next week. Kasama na rin dyan, itong si NBI Director Melvin Matibag na pinagbigyan lang ng impeachment court na mapapaaga yung kanyang testimonya, pero Monday next week yun gagawin. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Handa na ang prosecution team para sa oral arguments mamaya patungkol sa hiling nilang masabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, bakit inagahan ng prosecution itong paghahain ng mosyon para nga sa tax records ng bise? Cheryl, kanina nga sa isinagawang press conference ng prosecution ay sinabi na nila na para maiwasan daw ang delay na ginagawa nga dito sa trial ay minabuti na rin nila na ipasabina nga itong tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Atty. Manscarpio. Ito yung mga nakapaloob doon mismo sa loob ng isang green box na isinumite mismo ng Bureau of Internal Revenue noon pa lamang House Justice Committee hearings hanggang ngayon na ipinababalik na nga
muna sa BIR para sa subpoena na itatalakay sa mga susunod pang araw, lalong-lalo na dito sa article ng Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi papayagan ng impeachment court na mabuksan ang green box na naglalaman nga ng BIR tax records, sapat pa rin ba yung mga ebidensya ng prosecution para nga patunayan yung kanilang aligasyon ng unexplained wealth? Cheryl, naniniwala naman yung prosekusyon na sapat pa rin yung mga ebidensya na kaya nilang ilatag pagdating nga dito sa talakayan ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kung hindi mang payagan na mabuksan itong green box mula sa BIR. Kung maaalala lang din kasi natin noong mga nagdaang pagdinig ng House Justice Committee, doon na isiwalat na may around 6.7 billion pesos na flagged transactions itong si Vice President Sara Duterte at ang asawa niyang si Attorney Carpio simula 2006 hanggang 2025. Ganyang kalaki yung halaga na nais ipresenta ng prosekusyon pagdating nga ng trial. At bukod pa riyan, na pakinggan din natin doon sa mga nagdaang Justice Committee hearings na meron ngang non-declaration of cash si Vice President Sara Duterte sa kanya namang mga salin. Kung magkahiwalay ang magiging botohan sa subpoena para sa BIR records at sa bank at AMLAC records, ano yung posibleng maging epekto nito sa takbo ng impeachment trial? Cheryl, ganun pa rin naman daw yung magiging takbo ng trial. Possible talaga at nakumpirma naman na 2 motions ang gagawin dito ng prosecution. Ang titingnan lang din natin ay kung pwede bang i-consolidate ito sa isang motion. Pero ang dalawang motion na yan ay nakasangay. Ang isa ay doon sa tax records nga ni VP Sara para doon sa green box ng Bureau of Internal Revenue, habang yung pangalawa naman ay para nga isubpoena rin itong bank at AMLAC records naman ni Vice President Sara Duterte. So nakita na rin naman natin yung nasabi na rin naman yung magiging procedure dito, 15 minutes ang ibibigay sa bawat party para nga doon sa kanilang motion, habang may 10 minutes naman for rebuttal para naman sa kabilang party. Final na ba yung desisyon ng prosecution na huwag ipresenta sa witness stand si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez? Yes, Cheryl, kanina naisiwalat din doon sa press conference na prior to yesterday kung saan nga inanunsyo na rin na hindi na nila ipepresent itong witnesses na si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Belinda Bello. Ay sinasabi naman nila na napapag-usapan na rin yan at nasabi nila na pinal na nga din itong desisyon na to dahil para sa kanila ay sapat na rin naman yung nasabi dito ni NBIR Regional Director Attorney Jerry Miloto kung saan nga pinapatunayan na yung video press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 ay authentic at walang halong edit. At yun na din naman yung nakita din sa proseso mismo na isinagawa ng National Bureau of Investigation. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Inutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ikulong na si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kinakaharap niyang kasong plunder. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, bakit nagpa siya ang korte na ilipat na sa kulungan si Marcoleta? Sherin, nagdesisyon ng Sandigan Bayan na ilipat na si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail kasunod ng paglabas ng resulta ng independent medical assessment ng UPPGH na nagsasabing maayos na ang kanyang kondisyon at wala nang dahilan para ipagpatuloy ang kanyang hospital arrest. Matatandaang noong July 6, unang na-confine sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos dumaing ng paninikip ng dibdib at tumaas ang kanyang blood pressure. Dahil sa mga pagkwestiyon sa tunay niyang kalagayan, inatasan ng Sandigan Bayan ng UPPGH na magsagawa ng isang independent medical assessment. Sa pagdinig kaninang umaga, personal na isinumite ng UPPGH ang medical report. Kinumpirma ni UPPGH Director Dr. Gerardo Dizon Gillegaspi na stable na ang kondisyon ni Marcoleta. Wala nang medical findings na nangangailangan ng hospital arrest at cleared na rin ito sa mild pneumonia niya matapos ang gamutan. Bagamat inirekomendang manatili pa siyang naka-isolate ng 1 linggo, nilinaw na maaari naman itong gawin sa loob ng piitan. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat ang kustudiya ni Marcoleta mula sa PNP General Hospital patungo sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Bago ang paglipat, sinuri rin ng korte ang kondisyon ng pasilidad matapos questionin ng kampo ni Marcoleta ang posibleng epekto nito sa kanyang kalusugan.
Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, hindi congested ang piitan at may sapat na health personnel na magpapatuloy sa pagbibigay ng kailangan niyang gamot. Samantala, tumalo rin sa arraignment ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Cheryl, kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na nakomit na si Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas bandang 10:49 ngayong umaga. Itinakda naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang susunod na pagdinig sa kasong plunder sa August 10. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Nasa Singapore na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 3 araw na official visit. Makakapulong ng Pangulo si Singapore Prime Minister Lawrence Wong at ilang business groups. Pagtitibayin nito ang kooperasyon ng dalawang bansa sa trade, investment at iba pa. Itinalagang caretakers ng bansa, sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino. Samantala, formal lang nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Pujalte Jr. Siya ang pumalit kay Ted Herbosa na nagbitiw dahil sa issue sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat naman si Pujalte sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo. Kinailangang gawin sa India ang operasyon ng 1 taong gulang. 1 taong gulang pa lamang na pasyenteng may bone marrow failure mula sa Tondo, Maynila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi pa makauwi ang isang paslit mula Tondo, Manila na sumailalim sa 2 matinding operasyon sa India. Healthy baby boy si Lucas nang siya ay ipinanganak. Pero pagtuntong niya ng 4 na buwan, bigla siyang nagkasakit at nagsuka. Mayroon na pala siyang severe aplastic anemia at bone marrow failure. Talagang lahat ng medication noon po sa kanya ay hindi nag-work kasi nga po bone marrow failure po pala siya na kung saan hindi po kayang mag-produce ng bone marrow niya ng enough na dugo. Kaya po sa Pilipinas noon para lang po madugtungan yung buhay niya, kinakailangan po niya ng lingguhang blood transfusion. Sinagot ni Mayor Isko Moreno ang gagawing operasyon kay Lucas sa India. Habang ang isang Ma'am Jonalyn Hamero ang nagmalasakit na makipag-ugnayan sa Indian Foundation para sagutin ang airfare at accommodation ng pamilya sa India. Mas mura raw kasi roon ang professional fee sa mga doktor. January 25, first birthday ni Lucas, lumipad sila pa India. Agad na sumalang sa 1 linggong chemotherapy si Lucas, saka sinunod ang bone marrow transplant. Pero hindi naging matagumpay ang operasyon. Tumulong ang Philippine Embassy sa 2nd bone marrow transplant. Yun nga lang, may mga naglabasang komplikasyon sa bata. Nagkaroon siya ng H1N1 virus, pneumonia, allergic reaction sa IVIG, graft versus host disease, kung saan inaatake ng donor cell ang katawan ni Lucas, at ang pinakapinunterya nito ay ang bituka ng bata. 2 months na po kaming naka-admit nun simula nung na-admit po si Lucas noong April 27 dahil nagsumuka po siya ng paulit-ulit na dugo. 2 months na rin po namin hindi nakakasama yung papa ni Lucas. Na-extend pa ang pananatili nila sa India dahil kailangang ulitin ang transplant. Walang kasiguraduhan kung kailan pa sila makakabalik ng Pinas. At dahil pareho silang mag-asawa na nasa India, pareho rin silang hindi makapagtrabaho. Kaya problema nila ngayon kung paano pa matutustusan ang ibang pangangailangan nilang mag-anak. Sana po patuloy niyo pong suportahan si Lucas para po maipagpatuloy po namin yung gamutan niya habang nandito pa po kami sa India kasi kailangan pa po niyang mag-stay dito ng day plus 100 po ng post-transplant po niya para po masigurong safe po siya pag umuwi po sa Pilipinas. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Nako, mga kabudgetarian, back to school na naman. Nako, gastos na naman sa uniform, school supplies, project, at syempre baon. Ay nako, kung 2-3 anak mo, ramdam na ramdam mo yung
gastos. Ang tanong, paano ba tayo makakatipid sa panahon ng back to school? Ay, magandang araw. This is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, whether you like it or not, akala lang natin enrollment lang ang problema natin, di ba? Pag tayo pumasok sa school, yung mga anak natin. Pero alam mo, ay nako, meron pa siyang baon, di ba? May pera pa sa umaga, yung anong bibilin sa kantin. Nako, ang dami. Kung bibilangin lang po natin, kung magbibigay ka lang ng baon ng 100 peso kada anak mo, 3 ang nag-aaral, that's 300 a day times 20 days. That's 6,000 pesos per month times 10 months. That's 60,000 pesos per year. Ay nako. Kaya nga, alam mo mga kapatid, bago tayo magbigay ng pera, baka meron pa tayong pwedeng alternative plans na anong gagawin natin. Una, alam mo, dapat mong gawin, magbaon ng pagkain kung kaya. Yan ang ginawa ng mama ko, ay di ba? Master yan pag mag-slice ng luncheon meat, pagka nipis-nipis. Nung minsan nga, pagbukas ko ng baon, nilipad ng hangin, nilipad. Hinangin, nilipad dahil sa sobrang nipis. Kaya hindi ko nakain yung pagkain. Kaya nga pwede tayong magdala ng sandwich, prutas, lutong bahay, di ba? Mas affordable. Pangalawa, magplano ng weekly budget. Hindi ka araw-araw magdedesisyon. Alam mo, pwede mong gawin. Ito yung tinatawag natin batch cooking. Kunyari, magluto ka ng adobo ng pang-isang linggo. O pang maramihan. Tapos ang gawin mo, i-freeze mo. I-freeze mo yung adobo. Tapos kung kailangan lang kumain, like for example, every 2 days, di ba? Monday, adobo. Thursday, adobo. Sunday, adobo. Di ba? Kukunin mo lang yung batch cooking mo para hindi ka na magluto ulit, di ba? I-defrost mo lang or papainitin mo lang, reheat. Number 3, turuan din natin ng basic money management ang ating mga anak. Hindi lang dapat magulang ang natututo mag-budget, pati bata, turuan natin. O sige, ito bibigyan kita ng 5 pesos. Oo, soli mo yung sukli hindi talaga magkakasya yan. Kaya magbigay tayo na sabihin natin, ito pang pamasahe, ito naman ay pang baon, ito naman pambili ng ganito. Okay? Kaya nga, very important na turuan din natin ang mga ating anak na mag-iwas sa tinatawag na impulse buying. Oo, kung ano-ano lang kasi minsan binibili sa school. Di ba? Minsan stickers, toys, collectibles, di kung anong uso. At last but not the least, alam mo pinakamaganda, bago pa sila pumasok, mag-ipon at turuan natin yung ating mga anak ng tinatawag ng back to school fund. Kaya hindi tayo nasusurpresa, di ba? Alam mo naman natin taon-taon na kailangan natin ng pang-tuition fee. Kaya habang maaga pa, magtatabi na tayo ng maliit na halaga buwan-buwan para hindi ka mabigla sa pagbabudget. Ang pagiging responsibilidad sa sa pagbabudget ng ating pera ay hindi lang tungkol sa tuition fee. Kailangan matuto po tayo kung anong dapat na diskarte para mapagkasya natin ang ating kita. Sana naman naliwanagan kayo ang tunay na yayamanin na hindi lang marunong kumita, kundi marunong mag-budget at magplano. Susunod, abogado ni Bea Alonzo na si Attorney Lorna Kapunan may ginawa nga bang prenuptial agreement sa aktres at napangasawang si Vincent Co. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa weather update, tuluyan nang nalusaw ang dalawang sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility. Ayon sa Pag-asa, wala ng LPA sa loob at labas ng bansa, kabilang na ang dating bagyong Josie. Sa ngayon, bahagya na ring humina ang hanging habagat na umiiral na lamang sa western section ng Northern Luzon. Posible pong maging maaraw ang malaking bahagi ng bansa, pero asahan pa rin ang tsansa ng panakanakang ulan dulot ng localized thunderstorms dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Hola mga kapatid, it's confirmed. Kasal na nga aktres sa si Bea Alonzo sa negosyanteng si Vincent Co. Mismo nga nagkasal sa dalawa ay si Makati City Mayor Nancy Binay na nagkumpirma nito. Ayon nga sa report, ilang tao lang ang present sa private civil wedding nila. Nagpaabot naman ng pagbati si Attorney Lorna Kapunan sa kanyang kliyenteng si Bea Alonzo. Kaugnay naman sa issue ng umunoy prenuptial agreement sa pagitan ng mag-asawa. Wala raw personal knowledge dito si Kapunan, pero may mensahe siya sa mga kababaihan. I wish you well, Bea. People are asking, did I make the prenuptial agreement? Actually, I wish I did. I really have no personal knowledge, but, well, putting on my
lawyer's hat. I advise all of you girls here, don't get married. Agoy. Anyway guys, congratulations kay Bea at kay Vincent. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.